Pagpalain kayo ng Diyos, maupo na kayo. Juan Kabanata 1, talata 40, 41 at 42. Juan Kabanata 1, talata 40. Ang isa sa nakarinig kay Juan at sumunod sa kanya ay si Andres, kapatid ni Simon Pedro. At una niyang nahanap ang kanyang kapatid na si Simon at sinabi sa kanya, nahanap na namin ang Mesiyas, na ang kahulugan ay ang Kristo. At dinala niya siya kay Jesus at dinala niya siya sa Mesiyas at dinala niya siya sa tagapagligtas at sa huli ay sa kaligtasan at dinala niya siya sa paglalaan ng Diyos at sa paglalaan ni Kristo at sa lahat ng gagawin ni Kristo para sa Kanya at dinala siya sa paglilingkod. Kay gandang gawain at kay gandang atas. Nagsimula ang Panginoon sa kanila, nagpapatuloy ito ngayon. Huwag nating hayaang maputol ang kadena. Dahil ginawa ni Andres ang kanyang bahagi, dinala si Pedro. Ginawa ni Pedro ang bahagi niya, dinala ang iba, ginawa nila ang bahagi nila, at dinala ang iba pa, at nagpatuloy ito hanggang ngayon na may nagdala sa iyo. Hindi lang ito pagdadala sa kanila sa Panginoon, dinadala mo sila sa kaligtasan, sa pagsisisi, at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi lang pagdadala sa simbahan, may nagdadala ng tao sa loob ng 1 taon, hindi sila ligtas at tinatanong lang, pumupunta ka pa ba? O pumupunta ako at hindi sila ipinanganak na muli. Dalhin sila sa pagbabagong loob, kilalanin nila si Kristo sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang maghanap at iligtas ang nawala. Iyan ang ginawa ni Kristo. Ano ang dapat nating gawin? Tingnan ang talata 13, tinawag niya ang 10 alipin at ibinigay ang 10 libra. At sinabi sa kanila, ano ang sinabi niya? Ano ang sinasabi niya sa iyo? Panginoon, gagawin ko. Panginoon, gagawin ko. Iyan ay pangako sa harap ng Panginoon. Bibigyan kanya ng biyaya na maging tapat hanggang wakas sa pangalan ni Jesus. Sa Lucas Kabanata 24, Lucas Kabanata 24. At nagbabasa ako mula sa talata 45. Lucas Kabanata 24, talata 45, binuksan niya ang kanilang pag-unawa upang maunawaan nila ang mga kasulatan at sinabi sa kanila, ganito ang nasusulat at nararapat na magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa 3 araw at ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral sa kanyang pangalan. Iyan ang sinabi niya sa atin. Iyan ang layunin ng ating pagpapagal. Iyan ang ministeryong ibinigay sa atin na mangaral ng pagsisisi at paglilinis mula sa kasalanan. Kapatawaran ng kasalanan, pagpapatawad, pagbabago mula sa kasalanan, iyan ang dapat ipangaral sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa simula sa Jerusalem. Ang mga nauna sa atin, ginawa nila ito, gagawin natin ito. Mga Gawa Kabanata 8. Mga Gawa Kabanata 8, talata 4. Kaya ang mga nangalat ay nagpunta sa lahat ng dako. Ano ang ginagawa nila? Nagtsitsismisan. Sabi ko ba ay nagtsitsismisan sila? Nagkokomento lang ba sila sa pambansang balita o kung ano paman? Ano ang ginagawa nila? Iyan din ang dapat nating gawin at dapat nating ibigay ang oras. Kumonekta sa tao, hawakan ang buhay nila, saan man makakita ng tao, dapat silang maging pasyon ng ating kaluluwa. Kaya ang mga nangalat ay nagpunta sa lahat ng dako na nangangaral ng salita.
Mga Gawa, Kabanata 26, nagbabasa ako mula sa talata 16. Mga Gawa, Kabanata 26, talata 16, bumangon ka at tumayo sa iyong mga paa, sapagkat nagpakita ako sa iyo para sa layuning ito. Ito ang layunin ng buhay. At nang makilala ni Pablo ang Panginoon, sinabi ng Panginoon, ito ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo ngayon. Ito ang mahalagang bagay sa buhay mo. Baka isipin mong may magandang nangyayari. Maaari ba akong makilahok? Hindi ako nagpakita para doon. May isa pang bagay sa nayon. Merong isang bagay sa tribo. Gusto nila akong gawing pinuno. Hindi ako nagpakita para doon. Ito ang iisang layunin kung bakit ako nagpakita sa iyo, upang gawin kang ministro at saksi sa parehong mga bagay na iyong nakita. At sa mga bagay na kung saan ako ay magpapakita sa iyo, ililigtas kita mula sa mga tao, ililigtas niya ikaw mula sa mga tao. Tingnan ang patutuo ni Pablo na Apostol talata 11, kung saan, O Haring Agripa, hindi ako naging masuwayin sa makalangit na pangitain. Hindi ka magiging masuwayin sa makalangit na pangitain. Gagawin mo ang gawain ito. Magpapagal ka ng may layunin, may pasyon, at may kapakinabangan sa kaharian ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, isang mabuting amen. Tumayo na tayo at dalhin ito sa Panginoon. Panginoon, alam naming tinawag mo kami at alam namin ang ipinapagawa mo sa amin. Gagawin natin ang gawaing ito ng tama, hindi nagiiwan ng sinuman, mga lalaki, babae, mga bata. Mga kabataan, mga bata, magsasama-sama tayo at dadalhin ang sulong ng Ebanghelyo. Ipadala ang liwanag sa lahat ng dako. Gagawin natin ito sa pangalan ni Jesus.